Nagsimula ang pelikula sa isang scientist kung saan may isang egg yolk ang pinag-eksperimentuhan hanggang sa ito ay naging dalawa dahil sa itinurok dito. Lumipat ang eksena sa isang protagonist na si Elizabeth Sparkle at sa edad niyang 50 anyos bilang actress ay nanalo siya ng iba't ibang parangal tulad ng Oscar kung saan nakaukit na ang kanyang pangalan sa mga Walk of Fame. At sa likod ng kanyang edad ay makikita na napaka-sexy pa rin ito at may programa pa rin ito tuwing umaga sa telebisyon bilang isang aerobics teacher. At nang natapos na sila sa kanilang programa ay pumunta siya sa isang restroom upang gumamit ng banyo ngunit nakita niya na out of order pa ang restroom ng mga pambabae. Kaya naman dahil sa gamit na ito ng banyo ay pumasok ito sa panglalaking restroom. At ilang saglit lang ay pumasok ang isang producer na si Harvey at dito narinig niya ang pag-uusap nito at isang tao sa cellphone nito patungkol kay Elizabeth. At sinabihan pa ng producer na kailangan ng palitan si Elizabeth sa kanilang programa dahil sa mukha na itong lola at dapat palitan na ito ng isang maganda at batang artista. At nang makalabas na ang producer ay lumabas na rin sa banyo si Elizabeth at tila durog na durog ang kanyang puso dahil sa mga narinig nito. At nang nasa restaurant na sila Elizabeth at producer nito ay napatanong si Elizabeth kay Harvey kung siya ba ay tatanggalin na nito sa kanilang programa. Kaya naman dito na ipinaliwanag ni Harvey na hindi na bagay si Elizabeth sa kanilang programa dahil siya ay matanda na at dahil sa narinig niya ay nabalisa ito at hindi na nakapagsalita. Habang siya ay papauwi ay nakita niyang tinatanggal na ang larawan nito sa billboard kaya naman lalo pa itong nalungkot at nawala ng bilib sa sarili at habang tinitingnan niya ito ay biglang may isang sasakyan ang bumangga sa kanyang sasakyan. Hanggang sa magising na lang siya sa hospital at sa kabutihang palad ay mga minor injuries lang ang natamo nito at dito sinabihan siya ng doktor na idol siya ng asawa nito noong kasagsagan ng kanyang kabataan. Kaya naman lalo pa itong na-frustrate at umiyak dahil tila gusto nitong bumalik sa kanyang kabataan. At nang makita ito ng isang batang nurse na lalaki ay kinumport niya si Elizabeth habang tinitingnan nito ang likod nito na nasugatan dahil sa aksidente. Kaya naman nang matapos ng tingnan ng nurse ang likod ni Elizabeth ay binigyan ito ng jacket at nakita niya ang birthmark ng nurse sa kanyang kamay. At nang siya ay nakalabas na sa hospital ay makikita na sinuot nito ang jacket na bigay ng nurse at dito nakita niya ang isang USB na may nakasulat na "It's changed my life". At dahil sa kuryosidad nito ay sinalpak niya agad ang USB sa kanyang smart TV at dito nakita niya ang isang advertising patungkol sa isang gamot na tinatawag na The Substance. Kung saan may kakayahan itong makagawa ng isang batang version ng clone ng isang tao at dapat maari lang makapag-switch ng katauhan ang dalawang version ng tao tuwing ika-7 araw. At nang mapanood niya ito ay hindi ito naniniwala kaya naman itinapon niya ang USB sa basurahan. Ngunit ilang saglit lang ay kinuha niya ulit ang USB at dito tinawagan niya ang nakalagay na numero sa likod nito hanggang sa nakausap na niya ang operator at umorder na si Elizabeth sa kanilang produkto na tinatawag na The Substance. Kaya naman dito na hiningi ng operator ang kanyang address at iba pang patungkol sa kanya habang makikita naman si Elizabeth na desperado na bumalik sa pagkabata. Pagkaumagahan ay nakareceive na ito ng isang keycard na may numero na 503 at may nakalagay dito ng isang address kung saan niya pwedeng makuha ang gamot. Kaya naman pinuntahan niya agad ito hanggang sa mapunta ito sa isang masukal na gusali at tila tambayanan ng mga bangag. At dito binuksan na ni Elizabeth ang lock ng gate gamit ang na-receive nito na keycard. At nang makapasok na siya sa loob ay nakita niya ang ilang pang mga locker na may iba't ibang numero at dito nakita niya ang 503 na nakasulat sa kanyang keycard kaya naman inunlock niya ito at dito na niya nakuha ang produkto na kanyang inorder. At nang nakauwi na sa kanyang bahay si Elizabeth ay binuksan na niya ang package ng kanyang inorder at dito nakita niya ang mga ingredients at tamang paggamit nito tulad ng activator, stabilizer, switch off kit at ilang pagkain sa bawat version ng kanyang pagkatao. Kaya naman nang makita niya na ang lahat ng package sa naturang produkto ay kompleto na ay nakita niya ang isang dialogue na "Remember you are one". At nang nasa banyo na si Elizabeth ay dito na niya itinurok sa kanyang sarili ang isang green liquid na tinatawag na activator at ilang saglit lang ay tila nahilo ito hanggang sa nangisay sa sahig habang makikita na may tila lumalabas sa kanyang likuran. Hanggang sa magising na lang ito at nakita na niya sa salamin ang batang version ng Elizabeth Sparkle na sexy at malaki ang pakwan.
Kaya naman agaran na itong naligo habang hindi pa rin ito makapaniwala na bumalik siya sa pagkabata ay bigla na lang nagdugo ang ilong nito. Kaya naman sa takot ni Elizabeth na may mangyari sa kanyang masama ay sinunod niya ang instruction nito at ininject niya sa kanyang spine ang isang stabilizer. Pagkaumagahan ay nakita niya ang isang newspaper at dito nalaman niya na naghahanap ang producer na si Harvey na susunod kay Elizabeth Sparkle. Kaya naman agarang pumunta si Elizabeth sa naturang lugar upang mag-audition gamit ang pangalang So. At dahil sa kanyang performance at attractive nitong personahe ay natanggap agad siya ng mga ito. Kaya naman nang makita ito ni Harvey ay nagandahan ito kay Sue at sinali sa kanyang programa bilang isang aerobics teacher. Kaya naman binigyan na agad ito ni Harvey ng isang kontrata dahil sa takot nito na maunahan pa siya ng ibang producer. Sa susunod na araw habang naglalakad si Elizabeth ay nakita niya ang kanyang imahe sa billboard ngunit sa katauhan na ng kanyang batang version na si Sue. Kaya naman nanambalik ang kanyang pagkabilib sa sarili at nagsimula ng mag-rehearsal para sa susunod nilang show. Lumipas ang ilang mga araw habang naging masaya ito sa kanyang pagiging isang dalaga ay hindi na niya namalayan na malapit na pala ang ika-7 araw kaya naman kailangan na niyang bumalik sa pagiging gurang. At nang magpapalit na sila ng katauhan ay natakot si Elizabeth dahil sa nakita niyang isang babae na katabi niya ngunit kalaunan ay na-realize niya na ito ay younger version niya. At nang siya ay papasok na sa kanyang pagtatrabahuan ay dito hinarap siya ng kanyang producer na si Harvey at dito sinabihan siya na may pumalit na sa kanya bilang aerobics teacher sa kanilang programa. Kaya naman nalungkot si Elizabeth at nawalan ito ng gana habang wala itong kaalam-alam na ang pumalit sa kanya ay ang kanyang younger version na si Sue dahil nawawala ang kanilang alaala tuwing sila ay magpapalit ng katauhan. At dahil sa pagkadismaya nito sa sarili ay sumulat siya ng mga araw kung kailan siya magpapalit ng katauhan at nagre-refill ito ng substance tuwing linggo. At lumipas ulit ang isang linggo ay muli na naman nag-switch ang katauhan ng dalawa habang excited naman si Sue sa kanyang mga photoshoot at mga high-profile na commercial sa Hollywood. Hanggang sa magkaroon na ito ng boyfriend at dinala ito ni Sue sa kanyang tinitirahan na apartment. At nang ready na sa bakbakan ang dalawa ay naudlot ito nang biglang nag-nosebleed ang ilong ni Zoe dahil kailangan na nila magpalat ng katawan ni Elizabeth. At dahil sa takot nitong malaman ng kanyang boyfriend ang kanyang tunay na pagkatao ay agaran na itong pumunta sa kanyang restroom at kinuha ang stabilizer upang iturok sa kanyang sarili. At dahil sa kagustuhan nitong manatili sa kanyang katauhan ay hindi niya inisip ang magiging epekto nito dahil sa pagsuway nito sa instruction ng naturang gamot. Kaya naman nanatili pa rin si Sue sa kanyang katauhan at bumalik sa kanyang batang boyfriend upang magpabembang. Pagkaumagahan ay nakita ni Elizabeth ang kanyang mga daliri na tila nangungulubot na dahil sa epekto ng labis na pagturok ni Sue ng stabilizer. Kaya naman natarante si Elizabeth at tinawagan ang naturang operator ng the substance at sinabi ang patungkol sa pang-aabuso ni Sue sa kanyang oras. At nang sinabi ni Elizabeth kung ano ang kanyang dapat gawin ay sinabihan lang siya ng operator na wala silang magagawa patungkol sa kanilang sitwasyon dahil sila mismo ang hindi sumunod sa rules na labis namang ikinaalarma ni Elizabeth. Habang siya ay nasa coffee shop ay may isang matandang lalaki ang nakatingin kay Sue hanggang sa malaglag nito ang kanyang wallet at dito nakita ni Sue ang numero na 203 na katulad ng natanggap nitong keycard. At dito makikita na may birthmark rin ang matanda na katulad sa batang nurse na nag-comport kay Elizabeth sa hospital. Kaya naman nagtanong ito sa matanda patungkol sa the substance at sinabi nito kay Elizabeth na labis siyang nagsisi dahil inabuso ito ng kanyang batang version ang paggamit ng substance kaya madali siyang tumanda at nanghina. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi ng matanda ay labis ring nakaramdam ng takot si Elizabeth na baka abusuhin rin ni Sue ang paggamit ng substance dahil sa kasikatan nito. Sa sumunod na linggo makikita si Sue na isa ng superstar sa Hollywood kaya naman sinabihan siya ng kanyang producer na si Harvey na siya ang mag-host sa New Year's program sa susunod na buwan. At sinabihan pa niya si Sue na simula nang dumating si Sue sa kanilang programa ay biglang tumaas ang kanilang ratings. Kaya naman nang marinig ito ni Sue ay labis itong natuwa ngunit napagtanto nito na ito rin ang linggo na magpapalit ulit sila ng katawan ni Elizabeth. At dahil sa kagustuhan ni Sue na hindi mapahiya sa event ay hindi na niya sinunod ang rules ng naturang gamot at nag-inject ito ng fluid sa spine ni Elizabeth upang hindi sila magpalat ng katawan sa susunod na buwan. Kaya naman nang mag-switch na ulit ng katawan sina Sue at Elizabeth ay laking gulat nito nang makita niyang nangungulubot na ang kanyang katawan at naligas ang ilan sa mga buhok nito.
Kaya naman tumawag ito sa operator ng The Substance at nagtanong kung ano ang dapat nitong gawin dahil sa pagtanda nito ng matindi. At sa sumunod na linggo nang magpalit ulit sila ng katawan ay makikita na napakakalat ng bahay nito dahil hindi na magawang malinis ang naturang bahay dahil sa paghina ng kanyang katawan at pagtanda nito. Kaya naman labis na nagalit si So dahil maaapektuhan ang kanyang carer sa labas kung maglilinis lang ito ng bahay buong maghapon. At nang pagkagabihan ay muling ininject ni Sue si Elizabeth upang mapatagal pa ang kanilang pagpapalit ngunit tila hindi ito nag-iisip kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila dahil sa paglabag ni Sue sa rules ng gamot. Makalipas ang isang buwan si Sue at ang kanyang boyfriend ay tila nagsasaya at excited dahil sa pag-host nito sa New Year's Eve na gaganapin kinabukasan. At nang pumunta si Sue sa kanyang restroom ay tila nakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang katawan at nagdugo ang ilong nito senyales na kailangan na muli nilang magpalit ng katawan ni Elizabeth. Kaya naman agarang pumunta si Sue kung nasaan ang katawan ni Elizabeth upang turukan na naman ito ng fluid ngunit na-realize ni Sue na nagamit na niya ang lahat ng fluid kay Elizabeth. Kaya naman tumawag si Sue sa operator ng The Substance at umorder ng mga fluid ngunit tinanggihan ito ng operator dahil tanging ang orihinal lang na katawan ang pwedeng maka-order sa kanilang produkto at hindi ang clone nito. At dahil sa malapit ng magpalat ng katawan sina Sue at Elizabeth ay nagtago ito sa kanilang restroom upang hindi malaman ng boyfriend ni Sue na siya ay isang clone lang ni Elizabeth. Ngunit dahil sa pag-iyak ni Sue ay nagising ang boyfriend nito at naalarma kung ano ang nangyayari kay Sue. At nang magpalat na ng katawan sina Elizabeth ay tila gumanda ang mga tindig nito at nang makita ni Elizabeth ang sarili nito sa salamin ay tila natakot ito dahil dumating na ang kinakatakutan nito dahil sa pag-abuso ni Sue sa naturang gamot. Kaya naman tumawag si Elizabeth sa operator at sinabi ang patungkol sa nangyari sa kanya kaya naman nagpadala ulit ito ng mga gamot. Kinabukasan nang matanggap na niya ang mga gamot ay inilabas ni Elizabeth ang katawan ni Sue upang iturok ang gamot na termination upang mapigilan na ang pang-aabuso ni Sue sa katawan ni Elizabeth. Ngunit lalo pa itong nagalit nang makita niya ang isang bulaklak na may nakasulat na good luck para mamaya. Kaya naman dito nalaman ni Elizabeth na may mahalagang event na dadaluhan si Sue. Kaya naman sa takot ni Elizabeth na baka turukan na naman siya nito upang hindi sila magpalat ng katawan ay biglang nagising si Sue kaya naman hindi natuloy ang binabalak ni Elizabeth. Ngunit nang makita ni Sue ang pangturok na naglalayon ng pagtigil sa kanya ay kinuha niya ito at pilit itong itinurok kay Elizabeth upang siya ang mawala at hindi si Sue. Kaya naman ilang minuto rin silang naglaban hanggang sa nagawang matalo ni Sue si Elizabeth sa katandaan nito. Kaya naman nang magkaroon na ito ng pagkakataon ay dito na niya ito tinurukan si Elizabeth hanggang sa ito ay mamatay. At dahil sa nagawa nito sa kanyang orihinal na katawan ay natuwa ito dahil sa pag-aakalang hindi na sila magpapalit ng katawan ni Elizabeth dahil sa pagkamatay nito. At pagkagabihan ay agaran na itong pumunta sa kanilang event upang ayusan si Sue ngunit ilang saglit lang ay bigla na namang nakaramdam ng kakaiba si Sue kaya naman pumunta ito sa restroom upang mag-inject ng stabilizer upang ma-maintain nito ang sarili. Ngunit pagdating nito sa restroom ay tila natakot ito nang makita niyang naglalagasan ang ilan sa mga ngipin nito. At nang magpunta naman ito sa elevator ay lalo pa itong natakot nang magsimula na ring magtanggalan ng mga fingernails nito at ilan sa mga buhok nito. Kaya naman dito na ito nagpanik at agarang pumunta sa mismong restroom nito at upang masalba nito ang event ay nagturok ito ng activator dahil sa pag-aakalang magkakaroon pa ito ng magandang clone na kagaya niya. At nang amapekto na ang gamot ay bigla na lang nag-collapse si Sue ngunit imbes na gumanda ang kinalabasan ng kanyang clone ay tila mukha na itong halimaw at hugis tae. Habang sa likod naman nito makikita ang mukha ni Elizabeth at makikita na nagsama na ang kanilang katauhan sa iisang katawan dahilan upang magmukha itong tae. At dahil sa kagustuhan ni Sue na umattend sa event ay muli niyang sinuot ang gown nito at ginawang maskara nito ang malaking litrato ng mukha ni Elizabeth Sparkle. At nang tinawag na ng naturang event ang pangalan ni Sue ay nagpalakpakan naman ang lahat ng dumalo sa event habang walang kaalam-alam na isang halimaw na pala ang mag-host sa kanila. At nang nakaiso na ang atensyon ng lahat ay labis na nabigla ang mga tao sa event at producer nito na si Harvey dahil sa hindi nitong maintindihan na salita at labis pang nagtaka ang mga ito nang nakita nila ang mukhang halimaw sa kanilang harapan. At lalo pang natakot ang mga ito nang matanggal na ang litrato ni Elizabeth sa mukha nito kaya naman dito na nagkagulo ang lahat ng dumalo sa event dahil sa takot. At dahil sa takot ay may isang lalaki ang umatake sa malaking tae dahilan upang matanggal ang ulo ni Sue.
Ngunit labis pang natakot ang mga tao nang makita nila na muling tumubo ang mukha nito at dito na sila pinaulanan ni Ellison ng mala fountain na dugo. At dahil sa kahihiyan nito ay lumabas na ito ng naturang event at sa di malamang dahilan ay bigla na lang itong sumabog. Habang makikita ang mukha ni Elizabeth na gumagapang papunta sa kanyang pangalan sa Walk of Fame at dito ito nagsisi dahil hindi siya nakontento kung ano ang mayroon siya na binigay ng Diyos para sa kanya. Hanggang sa bigla na lang itong nawala at naging isang alaala na lang sa kanyang tagahanga. At dito na nagtatapos ang ating movie recap. Kung nagustuhan nyo ang ating movie recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa natin na mga videos.